Hello mga idol, welcome back sa ating channel. Magandang Lunes po sa inyong lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ito na po ang ating panibagong episode para kay Jean. Pagkatapos ng laban ng ating bida at ng 7th flag bearer, mabilis na kumalat sa buong mundo ang balita tungkol sa kanyang appointment bilang isang opisyal na flag bearer. Countless factions ang nagpadala ng kanilang mga mensahe upang batiin si Jean sa kanyang bagong posisyon. Subalit, hindi niya personal na kinausap ang karamihan sa mga ito at agad na pinabalik ang kanilang mga kinatawan. Tanging ang mga mensaheng nagmula sa 5 factions lamang ang kanyang tinanggap, kabilang narito ang Delki Kingdom at ang Holy Kingdom. Dahil dito, personal na bumisita ang bagong Holy King ng Holy Kingdom upang makausap si Jean. Ang pagbisita ng isang Holy King ay isang malaking karangalan para sa anumang pamilya o kaharian. Kaya sinalubong siya ng Vice Patriarch at ng iba pang Black Knights nang dumating siya sa kanilang mansion. Matapos ang formal na pagpapakilala sa pagitan ng Holy King at ng Vice Patriarch, agad na nagtungo si Lani sa mansion ng 12th flag bearer upang personal na makausap si Jean. Nagulat si Lani nang makita ang mga sugat sa katawan ng ating bida. Hindi niya inaasahan na malubha pala itong nasugatan sa isang labanan, lalo na dahil hindi kapani-paniwala ang tindi ng mga sugat na natamo nito. Mabuti na lamang at ipinaliwanag ni Jean na ang mga sugat na iyon ay resulta lamang ng laban nila ng kanyang kapatid. Dahil dito, nakahinga ng maluwag si Lani. Inakala niya kasi na maaaring natamo ni Jean ang mga pinsalang iyon mula sa isang seryosong labanan laban sa ibang kalaban. Ngunit dahil magkapatid lamang pala ang naglaban, hindi na niya ito itinuring na isang bagay na dapat ikabahala. Hiniling din ni Lani kay Jean na huwag na itong maging formal sa kanya, lalo na at silang dalawa lamang ang naruroon. Malaki ang utang na loob niya kay Jean, kaya nais niyang makausap ito ng mas maluwag. Agad namang pumayag si Jean, kaya nagpatuloy ang kanilang pag-uusap na tila dalawang magkaibigan lamang. Ipinaliwanag ni Lani na halos 1 taon na ang lumipas, ngunit hindi pa rin tuluyang nakakaalis ang Holy Kingdom sa kaguluhang sumalanta sa kanilang teritoryo. Gayunpaman, matapos marinig ng kanilang mga mamamayan ang balita tungkol sa ligtas na pagbabalik ng 12th flag bearer, marami sa kanila ang muling nabuhayan ng loob. Malaki ang naging epekto ng pagbabalik ni Jean sa morale ng mga tao dahil itinuring nila itong pagbabalik ng kanilang bayani. Dagdag pa ni Lani, simula sa araw na iyon ay opisyal nang bubuksan ng Holy Kingdom ang kanilang mga pintuan para sa Westfester Kingdom, na isa sa mga branch kingdom ng Runcandle clan. Ngunit hindi lamang yun ang tulong na nais niyang ibigay. Nangako rin ang Holy Kingdom na magpapadala ng 500 saints upang tulungan ang mga inosenteng mamamayan ng Westfester Kingdom laban sa terorismong ginagawa ng mga tauhan ng Zippo clan. Natuwa si Jean nang marinig ang alok na ito, ngunit naalala niya ang sinabi mismo ni Lani na mayroon pa ring mga problemang kinakaharap ang Holy Kingdom. Dahil dito, sinabi niya na hindi na kailangang pilitin ng Holy Kingdom ang sarili nitong magpadala ng ganoon karaming saints, lalo na kung maaari itong magdulot ng karagdagang problema sa kanilang kaharian. Agad namang ipinaliwanag ni Lani na hindi magiging problema sa kanila ang pagpapadala ng mga saints. Ang nais lamang nila bilang kapalit sa kanilang tulong ay ang suporta ni Jean pagdating sa kanilang operating funds. Bagamat nakaligtas na ang Holy Kingdom sa banta ng Zippo clan, nananatili pa rin ang malaking problema nila pagdating sa pananalapi. Tulad ng inaasahan ni Jean, naging malaking suliranin para sa Holy Kingdom ang financial difficulties na dulot ng insidenteng naganap sa kanilang teritoryo. Inaasahan nilang maraming bansa ang mag-aalok ng financial assistance at sponsorship matapos ang insidente. Subalit alam din nila na ang pagtanggap sa mga tulong na iyon ay maaaring mga hulugan ng pagbuo ng mga alyansa sa pagitan ng Holy Kingdom at ng mga bansang nagbibigay ng suporta. Hindi ito katulad ng relasyon na mayroon ng Holy Kingdom kay Jean. Para kay Lani, ang tulong mula sa ibang mga bansa ay may kaakibat na personal na interes. May mga dahilan at kapalit ang kanilang suporta, kaya ayaw ng Holy Kingdom na umasa sa ganitong uri ng tulong. Malaking factor din ang naging status ni Jean sa nakaraang taon. Dati siyang itinuturing na kriminal at hinahanap ng halos lahat ng mga pangunahing pamilya at bansa. Dahil dito, magiging komplikado para sa Holy Kingdom na tanggapin ang tulong mula sa mga bansang minsan nang itinuring na kalaban si Jean. Ngunit ngayon ay nagbago na ang sitwasyon. Nakabalik na si Jean mula sa kanyang pagsasanay, naging opisyal na flag bearer, at mayroon na siyang sapat na kapangyarihan upang makabuo ng sariling mga alyansa. Hindi bilang bahagi lamang ng Runcandle clan, kundi bilang si Jean Runcandle mismo.
Tumayo si Lani at nakangiting sinabi na sa araw na yon ay formal niyang iniimbitahan si Jin upang maging personal na kaalyansa ng Holy Kingdom. Ang imbitasyong ito ay nangangahulugan na mula sa araw na yon at hanggang sa hinaharap, ituturing ng Holy Kingdom si Jin Roncandle bilang isa sa kanilang pinakamahalagang personal na kakampi. Napangiti si Jin dahil alam niyang hindi tiyak noon kung makakabalik pa siya ng buhay. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng yon, hinintay pa rin siya ng Holy Kingdom upang ialok sa kanya ang kanilang alyansa. Dahil dito, agad niyang tinanggap ang alok ni Lani. Sinabi niyang isang malaking karangalan para sa kanya bilang bagong flag bearer na magkaroon ng ganitong uri ng kakampi. Hinawakan ni Jin ang kamay ni Lani at ipinahayag na bilang si Jin Roncandle, magiging isa siyang pillar at taga-suporta ng Holy Kingdom mula sa araw na yun at habang buhay. Bagamat maaaring maging mahirap para sa kanya ang aktibong pagbibigay ng suporta sa Holy Kingdom, nangako siyang tutulungan pa rin niya ang mga ito gamit ang mga pondong natanggap niya matapos siyang maging ganap na flag bearer. Sa katunayan, nakatanggap na siya ng malaking source of funding mula sa kanyang mga kaibigan ilang araw lamang matapos ang kanyang pagbabalik. Ngunit hindi lamang ang Holy Kingdom ang unang nakipag-ugnayan kay Jin. Ilang araw bago nito, dumating din ang young master ng Vil family na si Semberville upang makipag-usap sa kanya tungkol sa Golden Tongue tribe na pinamumunuan ngayon ni Penggi. Agad na nakilala ni Jin si Penggi dahil ito ang taong tumulong sa kanya noong naglalakbay siya sa disyerto. Siya rin ang kaibigan niyang tumulong upang maibalik ang espada ni Brad Amante sa kanyang pamilya isang taon na ang nakalipas. Ipinaliwanag ni Semberville na mula nang magsimula si Penggi ng sarili niyang negosyo. Naging napakalaki ng tagumpay nito. Dahil dito, tinawag na siya ngayon bilang Golden Penggi sa buong kaharian. Sa katunayan, nalampasan na ni Penggi ang kayamanan ng mismong Vil family at naging isa sa mga nangungunang tycoon sa Jin Kingdom. Ibig sabihin, matagumpay na nagamit ni Penggi ang perang ibinigay sa kanya ng Roncandle clan bilang kapalit sa kanyang tulong sa pagbabalik ng Brad Amante. Sa halip na gastusin lamang ang malaking halaga, ginamit niya ito bilang puhunan upang makapagtayo ng sarili niyang negosyo at tuluyang maging isa sa pinakamayayamang tao sa Jin Kingdom. Ang matabang batang ito ay walang iba kundi si Sember, ang batang iniligtas noon ng ating bida nang siya ay makidnap ng mga halimaw. Ngayon, siya ang nagsilbing tagapagbalita na ipinadala ni Benji matapos nitong marinig ang balita tungkol sa pagbabalik ng ating bida sa Roncandle clan. Hindi makapaniwala si Jin na ang batang iyakin at payat na nakilala niya 2 taon na ang nakalipas ay ganito nakalaki at kataba sa kanyang pagbabalik. Dahil dito, naisip niya na naging matagumpay nga ang paglalakbay ni Benji sa mundo ng negosyo matapos ang 1 taon. Alam na ni Jin na magiging isang mayaman at matagumpay na negosyante si Benji. Sa nakaraang buhay nito, isa ito sa mga pinakakilalang negosyante sa buong Jin Kingdom. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na maaabot agad ni Benji ang ganitong antas matapos lamang ang 1 taon. Lalo na't kamakailan lamang ay natanggap ng kanilang pamilya ang reward kapalit ng pagbabalik ng espada ni Brad Amante. Agad namang sinabi ni Sember na ayon sa mensaheng ipinadala ng grupo ni Benji, nais nitong sabihin kay Jin na maaari siyang magtungo sa kanilang Jin Kingdom dahil handa silang tulungan siya pagdating sa pera. Kung sakaling mangailangan si Jin ng malaking halaga para sa kanyang mga plano, hindi na niya kailangang mag-alala dahil handa silang magbigay ng suporta. Ito ang mensaheng nais iparating ng grupo ni Benji kay Jin. Mukhang handa na rin at may sapat ng kakayahan ng bagong tycoon ng Jin Kingdom na suportahan ang kanyang master. Nang marinig ito ni Jin, nagpasalamat siya at sinabi kay Sember na iparating kay Benji na kakailanganin niya ang tulong nito sa mga susunod na araw. Samantala, bumalik ang usapan sa Holy Kingdom. Kakabalik pa lamang ni Jin bilang isang opisyal na flag bearer, nakatanggap na agad siya ng malaking halaga ng funding. Ibig sabihin, tila naaayon sa inaasahan niya ang kanyang plano upang magkaroon ng sapat na kakayahan na suportahan ang Holy Kingdom. Agad na hinawakan ni Lani ang kamay ni Jin at sinabi na hindi man niya alam kung saan nakuha ng kanyang kaalyado ang ganoon kalaking suporta pagdating sa pera, napakalaking bagay pa rin ito para sa Holy Kingdom. Muli siyang nagpasalamat kay Jin dahil sa mga tulong na ibinigay nito. Bilang tugon, sinabi ni Jin na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang suportahan ang Holy Kingdom. Dahil dito, inutusan ni Jin ang Holy King na simulan na ang pagpapadala ng mga saints sa Westfester Kingdom sa ilalim ng kanyang pangalan bilang 12th flag bearer. Sa ganitong paraan, hindi lamang matutulungan ang mga mamamayan ng Westfester Kingdom, kundi madaragdagan din ang reputasyon at impluwensya ni Jin bilang isang bagong flag bearer. Matapos ang kanilang pag-uusap,
Agad na umalis ang Holy King. Nanatili naman si Jin sa kanyang mansion at ipinagpatuloy ang paghihintay sa mga envoy mula sa iba't ibang pamilyang inimbitahan niya upang bumati sa kanya bilang ganap na flag bearer. Habang naghihintay, napagtanto ni Jin na tuluyan ang nagbago ang persepsyon ng buong mundo tungkol sa balanse ng kapangyarihan matapos magpakita ang Kinzelo sa Holy Kingdom. Napagtanto na ng lahat na ang Kinzelo ay hindi isang ordinaryong terrorist group. Taglay nito ang napakalaking puwersa at sapat na kapangyarihan upang baguhin ang kasalukuyang balance of power sa mundo. Sa kasalukuyan, itinuturing na ang Kinzelo bilang isa sa 4 na major forces na kumokontrol sa kapangyarihan ng kanilang mundo, kasama ang Zipful Clan, Runcandle Clan, at ang Kingdom of Akin. Ayon din sa sinabi ni Sember, wala nang nagaganap na mga terrorist attack sa Jin Kingdom dahil umatras na ang mga tauhan ng Zipful Clan mula sa lugar na yun. Para kay Jin, iisa lamang ang posibleng dahilan nito. Maaaring natatakot ang Zipful Clan na makipaglaban sa Kinzelo sa isang all-out war. Alam nilang matatagpuan ang Jin Kingdom malapit sa teritoryo ng Beastmen. Kung sakaling madamay ang White Tiger Territory, na konektado sa Kinzelo, sa mga terrorist attack na ginagawa ng Zipful Clan, tiyak na mas lalong lalaki ang tensyon at maaaring mauwi sa isang malawakang digmaan sa pagitan ng Kinzelo at Zipful Clan. At para sa Zipful Clan, magiging napakapanganib ng ganitong sitwasyon. Gayunpaman, kahit wala ng direktang pag-atake sa Jin Kingdom, mayroon pa ring mga lugar na malapit sa kanilang teritoryo na nakakaranas ng mga terrorist attack na hindi konektado sa mga puwersa ng Kinzelo. Dahil dito, lalo lamang lumalala ang reputasyon ng Zipful Clan. Sa halip na mawala ang hinala laban sa kanila, lalo lamang nitong pinatitibay ang paniniwala ng mga tao na sila ang nasa likod ng mga pag-atake, kahit patuloy nilang itinatanggi na mayroon silang kinalaman sa mga ito. Samantala, biglang dumating sa loob ng silid si Gili. Makikita sa kanyang mukha ang malungkot na ekspresyon. Iyon na ang huling araw ng pagtanggap ni Jin sa mga envoy mula sa mga pamilyang inimbitahan niya upang batiin siya bilang bagong flag bearer. Ngunit kahit sumapit na ang hating gabi, wala pa ring dumarating na envoy mula sa pamilya ni Gili. Nalungkot si Gili dahil para sa kanya, malaking disgrace ito sa karangalan ng kanyang master. Lumapit si Gili kay Jin at tinawag ang kanyang atensyon. Nagtaka naman si Jin kung ano ang nais niyang sabihin. Agad na humingi ng paumanhin si Gili, dahilan upang magtaka ang ating bida kung bakit kailangan niyang humingi ng tawad. Ipinaliwanag ni Gili na para sa kanya, isang malaking insulto ang ginawa ng kanyang pamilya dahil hindi man lamang nagpadala ang McLaurin family ng envoy upang batiin si Jin bilang isang bagong flag bearer. Naniniwala si Gili na maaaring may kinalaman ito sa hindi magandang relasyon niya sa kanyang pamilya. Dahil dito, maaaring sinadya ng McLaurin family na huwag magpakita ng respeto kay Jin. Gayunpaman, alam ni Gili na hindi dapat maapektuhan ng personal na problema niya sa kanyang pamilya ang reputasyon ng kanyang master, kaya labis siyang nag-aalala sa sitwasyong ito. Si Gili ay nagmula sa McLaurin family, ngunit hindi siya isang tunay na anak ng pangunahing pamilya. Sa halip, nagmula siya sa isang branch family at kalaunan ay inampo ng pangunahing McLaurin family. Ang dahilan ng kanyang pag-ampun ay ang napakalaking talento na ipinakita niya mula pa noong bata pa lamang siya. Dahil dito, nakita ng pangunahing pamilya ang potensyal ni Gili na maging isang malaking banta sa kanilang kasalukuyang succession line. Ayaw ni Gili na maging dahilan siya ng kaguluhan sa succession ng McLaurin family. Kaya nang makuha ni Caron ang kanyang interes at alukin siyang maging nani ng Runcandle Clan, agad niyang tinanggap ang pagkakataon. Iyon ang naging simula ng kanyang buhay bilang isang tagapag-alaga ng Runcandle Clan. Sa mga sumunod na taon, unti-unting naging isa si Gili sa pinakamalalakas at pinakamaasahang tagapag-alaga ng Runcandle Clan. Sa paglipas ng panahon, naging mahalaga ang kanyang papel sa pangangalaga sa mga miyembro ng pamilya, lalo na kay Jin mula nang siya ay ipanganak. Napaisip ang ating bida dahil hindi niya inaasahan na ito pala ang iniisip ni Gili. Kaya pala naging malungkot ito nang pumasok sa kanyang silid. Para kay Jin, hindi naman problema kung hindi nagpadala ng envoy ang pamilya ni Gili. Dahil dito, sinabi niya kay Gili na ayos lamang ang lahat at hindi na nito kailangang humingi ng paumanhin dahil sa desisyon ng kanyang pamilya. Alam niyang maaaring mahirap para kay Gili na pag-usapan ang tungkol sa kanyang pamilya, kaya nagpasalamat siya rito dahil nagkaroon ito ng lakas ng loob na sabihin sa kanya ang tunay nitong nararamdaman. Dagdag pa ni Jin, kung sakaling ituring man ng McLaurin family na kalaban ang kanilang panig, hindi kailangang mag-alala si Gili. Handa siyang protektahan ito,
kahit pa ang mismong pamilya nito ang maging kalaban niya. Hindi niya hahayaang saktan ng sinuman ang kanyang mga kasamahan. Para kay Jean, ang hindi pagpapadala ng envoy ay hindi sapat na dahilan upang ituring niyang masamang galaw ang ginawa ng McLaurin family. Kaya sinabi niya kay Gilly na huwag na itong malungkot at huwag sisihin ang sarili sa bagay na wala naman itong kontrol. Agad namang lumapit si Moroccan at sinuportahan ang sinabi ng kanyang master. Ayon sa kanya, tama si Jean at hindi kailanman kasalanan ni Gilly na hindi nagpadala ng envoy ang kanyang pamilya. Muli namang sinabi ni Gilly na labis pa rin siyang nahihiya sa naging sitwasyon, ngunit taos-puso siyang nagpasalamat kay Jean dahil sa pag-unawa nito. Nagpasalamat din siya sa kanyang master dahil hindi nito hinusgahan ang kanyang pamilya at sa halip ay pinili nitong unawain ang kanyang kalagayan. Samantala, napagtanto ni Jean na tila isang pamilya na lamang ang kanyang hinihintay na magpadala ng envoy sa kanyang mansion. Isa ito sa mga pamilyang personal niyang inimbitahan upang makipagkita sa kanya. Ayon sa kanyang mga alaala mula sa nakaraang buhay, mayroon siyang isang napakahalagang taong kailangang makuha mula sa pamilyang ito. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring kinatawan mula sa kanila ang dumating. Ang pamilyang kanyang hinihintay ay walang iba kundi ang Volta family, isa sa mga kilalang pamilya sa Wellfester Kingdom. Ang taong nais niyang i-recruit mula sa pamilyang ito ay isang direct descendant ng pinakadakilang blacksmith sa kasaysayan ng buong kontinente. Siya rin ang magiging susunod na blacksmith na magmamana ng napakalaking talento ng kanilang bloodline. Ang kanyang pangalan ay Picken Midge. Ayon sa mga alaala ni Jean mula sa kanyang nakaraang buhay, matapos ang ilang taon ng pagsasanay sa blacksmithing, makukuha ni Picken ang atensyon ng God of Blacksmithing. Mula roon, tuluyan siyang magiging isa sa mga pinakamahusay na blacksmith sa buong mundo. Sa nakaraang buhay ni Jean, magiging napakahalaga ng papel ni Picken dahil siya ang magiging pangunahing susi sa paggawa ng mga makapangyarihang armas para sa iba't ibang factions. Dahil dito, alam ni Jean na kailangan niyang ma-recruit si Picken bago pa man matuklasan ng ibang malalaking factions ang kanyang talento. Sa kasalukuyang timeline, wala pang malalaking faction ang nakakaalam tungkol sa pag-iral ni Picken. Kaya personal na inimbitahan ni Jean ang Volta family upang magpadala ng kanilang envoy sa kanyang mansion. Ngunit lumipas na ang oras at wala pa ring kinatawan mula sa pamilya ang dumating. Dahil dito, nakaramdam ng matinding hinala si Jean. Naisip niya na maaaring nauna nang nakapunta sa Volta family ang isa sa kanyang mga kapatid. Naalala rin niya ang isang tao mula sa kanyang nakaraang buhay na tinatawag na prophet. Ang taong ito ang unang nakadiskubre kay Picken at siyang nagbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa kanyang pag-iral. Posibleng isa siya sa mga kasamahan ni Joshua na nakakuha ng impormasyon tungkol kay Picken. Gayunpaman, may isang bagay na hindi nagtutugma sa kanyang alaala. Ang pagtuklas sa talento ni Picken ay dapat mangyari pa 5 taon mula sa kasalukuyang panahon. Ibig sabihin, sa timeline na ito ay hindi pa dapat alam ng prophet ang tungkol sa pag-iral ni Picken. Dahil dito, lalong lumalim ang hinala ni Jean. Para sa kanya, walang dahilan upang hindi pumunta ang Volta family matapos niyang personal na imbitahan ang mga ito, maliban na lamang kung may nangyaring seryoso. At tulad ng inaasahan ni Jean, isang malaking kaguluhan nga ang nagaganap sa lugar kung saan naroroon ang Volta family. Sa southern region ng Suzerain Kingdom, isang grupo ng mga terorista ang sumalakay sa isang lungsod upang pagnakawan ang mga mamamayan at agawin ang kanilang mga ari-arian. Sa gitna ng kaguluhan, marami ang nagsisikap na magtago upang makaligtas sa mga terorista. Isa sa mga taong nagtatago sa lugar ay walang iba kundi si Picken Midge, ang taong personal na nais makausap at ma-recruit ni Jean. Sa kasamaang palad, natuklasan siya ng isa sa mga terorista. Nang makita ng terorista ang batang young master na nagtatago, malakas itong sumigaw at agad na tinawag ang atensyon ng iba pang mga kasama nito. Dahil sa matinding takot, wala nang nagawa si Picken kundi umiyak. Hindi niya kayang itago ang kanyang pangamba nang makita niya ang terorista sa kanyang harapan. Sa murang edad at sa kawalan ng kakayahang lumaban, tanging takot lamang ang kanyang naramdaman habang patuloy na lumalala ang kaguluhan sa paligid niya. Samantala, nagsimula na rin ang paglalakbay ni Jean patungo sa teritoryo ng Volta family. Gamit ang teleportation portal ng Runcandle clan, mabilis siyang nakarating sa Wellfester Kingdom upang personal na puntahan ang Volta family. Ngunit habang naglalakbay si Jean patungo sa Wellfester Kingdom, hindi niya alam na kasabay nito ay dumating si Dante sa kanyang mansion. Agad na nagtungo si Dante sa pintuan at ilang beses na kumatok at tumawag,
ngunit walang sino mang sumagot o nagbukas ng pinto para sa kanya. Hindi niya alam na wala roon si Jean dahil kasalukuyan na itong naglalakbay patungo sa Volta family upang hanapin ang isang taong magiging napakahalaga sa kanyang mga plano.